Hi guys, so ayan, dito pa rin tayo sa pool. Yun pa rin yung mga kids. And, grabe ang tibay nila. Alauna ng tanghali, katanghali ang tapat. Sobrang init, mamaya siguro ako pupunta doon. So, nanonood ako ng mga videos namin before and nagbabasa ako ng mga comments. So, siguro, try nating sagutin, yung ibang mga questions dito sa comment section ng video namin about sa timeline. Itong video na to. So, ayan, kung may mga question kayo, andyan yung medyo detailed explanation kung paano yung naging timeline namin papunta dito sa US. So, dun sa mga bago dyan dito sa channel namin, ayan, try nyo panoorin yung iba naming videos. And, ayan, try ko sagutin, yung mga, wait lang, magmamic tayo. Saglit lang mal. Ayan, mag-vlogger and magnananay muna tayo at the same time. Ayan. So, ayan may nag-comment dito, sabi ni, ano ba yun, nalalaglag? Ni Miss Diana, Dia Divina. Hello, shout out po sa inyo, ma'am. Hi po, new subscriber po, ma'am. Ask ko lang po kung ilang months bago po kayo nakapunta dyan and kailangan po ba ng experience? Nagbabalak na po kasi ako lumipat ng course. So, ayan, ma'am, thank you so much for watching. Bali, yes, ma'am, ako hinahanapan nila, ma'am, ng experience. Dun sa agency na napasukan ko, yung kasamahan ko kasi sa work is nabanggit niya sa akin yung agency na to, yung ABA, nasa may Mandaluyong siya. So, yes, kailangan ng experience kasi gusto nila bedside. Yun ang requirement nila. Yung asawa ko nga, din nabanggit ko sa video na yun, siya, OR nurse siya, pero hindi siya na-hire. Kasi, ang hinahanap nila, naka-bedside. Tapos, ano pa ba yung tanong ni ma'am? Kung gaano katagal, I think basta currently bedside ka, yun naman ang gusto nila. So, kung after mo siguro, kunwari nakapasa ka na ng anong tawag dyan, Philippine Licensure Exam, yung advice ko sa pinsan ko, kasi kakagraduate lang niya ngayon. Congratulations sa aking pinsan, si Crystalline. So, ayan, bali, kakagraduate lang niya this month. So, finally, cum laude, yes! Talaga yan ang kanyang minamanifest. So, praise God. Ayan. So, ang advice ko sa kanya is, after mo mag-take ng Philippine Licensure Exam, pwede ka nang dumiretso. Actually, pwede ka kang mag-NCLEX right after mo Philippine Licensure Exam. Pero kasi guys, kailangan mo ng experience. So, karamihan talaga ng mga staffing agency, required nila na may experience, or kung magdadirect ka man sa hospital, kailangan mo pa rin ng experience. So, need mo talagang mag-take ng Philippine Board Exam, or yung iba kasi ginagawa nila, lalo na yung mga mga meron na silang mga US citizen na nag-aral lang sa Pilipinas, hindi na sila nagtitake ng Philippine Board Exam. Pero sa atin kasi, kailangan natin, para magka-experience tayo, kailangan meron kang lisensyado ka sa Pilipinas. So, ganun yung ginawa ko. Pero ako kasi hindi ako agad nag-direktang mag-apply, no? Batch 2011 ako eh. So, marami pa akong ginawa bago ako nag-decide na US. Pero, it's never too late. Ang talagang medyo mahirap lang yung pagsisimula. Pag nakuha mo na yung momentum, 'di ba? Unstoppable ka na. Stay motivated lang, guys. So, kung maraming balakid along the way, pero keep your eye focus on the goal. Tapos, ayun, pagka pinanghihinaan ka, pray, and yun, manood ka ng mga gantong video, no, kung ang pangarap mong buhay, ako, kagaya ko, nung nasa Pilipinas ako, pagka na pinanghinaan, nanonood ako ng mga video ng mga
tao na nandito sa US. Kaya gumagawa rin ako ng mga video. Hopefully, may mga tao na ma-reach yung videos ko, and at the same time, ma-inspire din sila para i-push yung kanilang mga dreams. So, ayan. So, sana po nasagot ko yung inyong tanong. And kung ilang years bago ako ilang taon yung experience, I don't think meron silang limit ng number of years, basta as long as current ka. Ay currently at bedside. Mas maganda nga kung na-hire ka na agad as nurse sa US. Nating nakaano ka. Diretso ka nang mag-apply ng NCLEX. Kasi yung NCLEX naman guys, medyo matagal pa siya eh. Parang aabot ka rin ng a year or less than a year bago ka mabigyan ng ATT authorization to take test. So, kung gusto mo, ka muna, gawin mo after mo ng board exam. Ito yung advice ko sa pinsan ko, since napagdaanan ko na siya. And yung mga ginawa ko sana before, nung bago akong graduate, is pagkatapos kung nursing board exam, Philippine nurse exam, start ka nang mag-review sa NCLEX, and kapag nakakuha ka na ng trabaho, ayan, pwede ka nang maghanap ng agency. So, ngayon kasi guys, yung mga staffing agency, dati kasi hire sila ng wala pang NCLEX eh. Pero ngayon kasi mostly talaga hinahanapan nila ng experience. At kailangan pasado na ng NCLEX. 'Di ba? Ganun din naman yun eh. Magte-take ka rin naman either ways. So, 'di ba? Gawin mo na lang agad. Mag-NCLEX ka na para pag naghanap ka ng agency mo, o di madali na lang. Kasi mostly naman ng mga agency guys is nire-reimburse nila. Ang hindi nagre-reimburse alam ko kapag ka direct hire eh. Pero sa amin sa staffing agency, lahat ng ginastos ko mula review, like no anak, don't eat at the pool. Ay, ang kulit, sorry. Kumakain dun sa may pool. Well, no. Sorry. Nasa na nga ako? Lahat ng ginastos ko guys, mula nung review, processing ng NCLEX, lahat yun ay ni-reimburse. Actually, kung tutuusin, wala akong halos ginastos para sa sarili ko sa application ko dito sa US. Kasi lahat nga yun ay ni-reimburse ng agency pagkadating ko dito sa US. Yung agency ko pala guys, sa mga nagtatanong, yung mga hindi pa nakakapanood yung iba naming video, ang agency ko po is nag-apply ako sa ABA, dun sa may Mandaluyong sa Pilipinas. Tapos pagdating ko dito, under po ako ng EPIC staffing, international staffing. So, disclaimer, hindi pare-pares ang experience ng lahat, pero ako po, I'm on my almost second year na ng contract, and masasabi ko na okay naman yung experience ko sa kanila. So, wala naman ako masabi na naging smooth naman yung processing. Basta sumunod lang kayo sa mga ina-advise nila. Tsaka, legit naman kasi yung agency. So, yun. And then, ayun. Nasagot ko ba yung tanong? Ilang years? Andun anak ko, na kay Marcos, nandun sa may water, dinala niya. Or meron din dun sa box, tignan mo, ay sa natin, lagay. So, kung ilang years, yung water, anak ko, nandun sa may, 4 feet. It depends eh. Parang ang processing ngayon, guys, mula nung ma-file ako ng agency is parang nag-range siya between 2 to 6 years bago ka makarating dito sa US. So, iba pa yun depende sa iyo kung gaano ka kabilis. Kaya nga sabi ko sa pinsan ko, 'di ba, yung as in this June 2026 siya nakapasa, no. Hindi pa siya kasi pwede mag-take until December, kasi nga Sabado hindi kami nag-exam ng Saturday kasi nga we're Seventh Day Adventist. Hindi kami pwedeng mag-take ng exam ng Saturdays. So sa December pa siya makakapag-take. So sabi ko sa kanya, once na mag-take siya is
pag nakapasa siya, diretso na siyang mag-prepare for NCLEX and mag-apply na siya sa hospital para while preparing, nakakagain na siya ng experience. And sabi ko sa kanya, magpalagay ka kahit saan. Pwede sa ER, mas maganda kung may ICU, or kung pwede siyang mag-bedside, yan, mas maganda. Siya din naman na nagsabi sa akin, mas gusto niya na mag-bedside muna. Totoo naman yun, guys, kasi kailangan ma-experience mo muna yung pinakamahirap. Kasi, 'di ba, at least pagdating mo dito, kung dalhin ka man kung saan, 'di ba, you're ready. Kasi kung nasanay ka na medyo magaan, kung ang habol mo is mapagaan yung buhay mo, hindi ka mahahasa sa trabaho. So, I advise na kung nasa mahihirap kayong area, sige lang, hayaan nyo lang. Part yan ng experience natin. Kasi, nakaka-build yan ng natin, resilience. Para pagdating dito, 'di ba? Kasi syempre, pagdating dito, ibang challenge na naman. At least, kung napagdaanan mo na yung mga ganun, kahit papano, 'di ba? Medyo, medyo hasa ka na. So, ayan. So, sabi ko sa kanya, ako kasi hindi ako dumiretso. Sabi ko nga sa inyo, pagka-graduate ko ng 2011, marami pa akong pinasok na work. Bali, nag-start lang ako mag-apply 2018. So, nung 2018, naging ready yung mga papers ko by after 2 years ng application ko. So, August 2022, PD na ako, priority date. Ibig sabihin, in that span of time, parang in 2 years lang, 2 to 3 years, makakaalis na sana ako kung prinases ko agad yung IELTS ko. Pero the thing is, hindi ko agad prinases. So, hindi ako agad nag-IELTS. So, kung nung August 2022, nung after ma-priority date ako, pwede na ako mag-apply ng IELTS. Hindi ako nag-apply kasi, yun, pinanganahan din tayo ng fear. Kasi, yung NCLEX for me, yung NCLEX for me is mas mahirap siya compared sa IELTS. Based on my experience. Kasi NCLEX is meron kang option, pero IELTS parang wala parang talagang kailangan you're on your own. 'Di ba, yung writing, yung speaking, ganyan. So, parang yun yung parang na-challenge ako. Tapos, hindi agad ako nag-take. Pero, yun is sa mga bagay na regret ko. Pero, anyway, everything happens for a reason. So, ayan. Kung gusto nyo talaga, mas maigi ay simulan nyo na. Kung talagang may desire kayo, simulan nyo na. Yun naman talaga yung mahirap kasi sa umpisa, ang hirap decide kung pupush mo ba or hindi kasi ang dami mong iniisip kung kakayanin ba. Well, tama naman yan kasi nagpe-prepare ka dapat kung paano gagawin mo, strategize. Yan. Ang maganda, manood ka ng mga ganitong video, mga informative videos para alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga first step mo, ano yung mga expect mo. Naku, yung anak ko nangapit bahay, naghanap ng tatay. Sorry. He's probably looking for his dad. Nakikihanap na ng ibang tatay ito si Marcus. Bakit lock daw? So, eto. May isa pang question kay shoutout to Miss Bambini Bambilya 1521. Sabi niya, ma'am, magkano po nagastos yun po? Bale, sa gastos naman, yung application for exam, nag-apply ako sa NEA, sila yung nagpa-process ng exam. That alone, gumastos ako ng total na 83,000. That time, way back 2018. Ayan, so yung 83k na yan is hindi naman yan, kagaya nung na-explain ko sa video, panoorin nyo na lang, no? Hindi naman yan isang bagsakan na 83,000. Ano yan, hati-hati. So, depende sa process, sabihin na nila kung ano yung next and kung magkano na yung babayaran.
So, ayan, siguro yan yung paghahandaan nyo kung yung pambayad sa ganyan. Kasi hindi yan sagot ng agency initially eh. Ikaw muna magbabayad yan. Pero nabalik sa akin yun guys, nung nandito na ako. Pati yung review ko. Yung review na ginamit ko guys, yung nabanggit ko na U-World. Ang 90 days ata nun parang nasa $250. So mga nasa 15k yun eh, 15k. So maganda kasi yung UWorld, ano ka, kahit yung review mo is answering question. Ano tawag dyan? Test taking strategies is yung pagsagot ng mga tanong. So para sa akin, para sa amin ng asawa ko, yun yung naging effective sa amin para nakatulong ng malaki para maipasa namin yung exam is test-taking strategies talaga. Magsagot ng tanong. Tapos yun, 23k review na 15k. Pero ilang buwan din ako nag-review kasi lagi akong nag-renew eh. So, I suggest kung yung iba naman, okay na sa kanila yung 1 month na preparation. Pero sa akin kasi dahil hindi ako nababasa, yun lang talaga test-taking strategies. So, pwede ka rin doon nakikinig ako ng mga audio, ganyan. Kasi, syempre, din tayo, bagong nanay din ako nung nagkakapanganak ko lang doon sa panganay ko. Yun. Tapos, ano pa bang mga ginastos ko? Medical, yun. Usually, lahat naman sa akin, lahat ng ginastos for myself is na-reimburse. Including airfare. So, ayan. Kumbaga, kung tutuusin, halos wala nga akong nagastos. Excuse me, Mommy, are you ever gonna swim yet? Mamaya po, anak. You always say that. Kinukulit na ako ng anak ko mag-swimming. Anyway, so, ayun. Sana po nasagot ko yung tanong. Yung ginastos po namin is yung sa family ko, yung sa mga anak ko tsaka sa asawa ko, yun po yung hindi libre. Pero yung lahat ng ginastos ko mula umpisa nag-process ako, lahat po ni-reimburse ng agency. Parang nasa 4K, $4,000 yung binalik sa akin na nagastos ko. So, 'di ba? It's not bad kung tutuusin, parang wala ka ring halos na ginastos, 'di ba? US lang yun eh. Sa iba, ikaw din magbabayad ka ng 'di ba? Kailangan may show money ka dito, hindi ganoon, guys. At ang kagandahan pati is green card na agad. Green card for everyone. So permanent residency po yun. For you and the whole family. Yun ang kagandahan, yun ang advantage ng mga nurses dito sa US. And ang pathway kasi usually for nurses dito is EB3 ang tawag doon. Meron ding ibang pathway like H1B, pero yung H1B guys is mahal na siya. Nag-increase na sila, parang 100k ang bayad, $100,000. Ewan ko, parang medyo yun, mabilis ka lang makakaalis, kailang skilled ka. Pero pagdating mo dito, ang visa mo is hindi permanent, hindi siya green card. So pinaka-advisable for me is talagang, although it takes time talaga, parang ilang years din ang antayin mo. Yun, nasa 2 to 6 years nga, depende kasi sa backlog. Yung backlog, ibig sabihin, may pa kasi, 'di ba? May pila, kumbaga, may pila 'yon, guys. So, nakadepende sa priority date mo or yung tinawag nilang PD. Depende doon kung kailan ka makakaalis. So, once na current ka na, for example, ngayon, 'di ba? Nung current na ako ng yung August 2022. 'Di ba? Sabi ko nag-apply ako ng 2018, 19, 20, 21, 22. Almost 4 years mula na nag-apply ako. Current na ako. Ibig sabihin, makaalis na ako by August kung nag-exam ako agad. Pero hindi ako nag-exam agad. So, nakaalis ako 2024 na. Natagalan pa, guys. So, yun na yung yun siguro yung ma-advise ko sa inyo is, ayun, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Push nyo na agad. Ano pa ba yung mga questions dito na masasagot natin? Is NCLEX exam hard and difficult? Sabi po ni Miss Lisette Olano. Shoutout sa iyo, ma'am. Yes, mahirap siya.
Pero kung paghahandaan natin, 'di ba? Wala namang mahirap. Pero kung nag-fail ka ng once, wag mo siyang um, i-take as discouragement. Kumbaga, 'di ba? Push ka lang ng push kasi kagaya ng asawa ko, siya ay nag 3 times siyang nag Philippine board exam. 'Di ba? Isipin niyo kung hindi niya itinuloy 'yun, magiging USRN ba siya? Guys, 3 times siya nag-Philippine board exam pero once lang siya nag US exam or yung NCLEX, 'di ba? So, kung pinanghinaan siya at hindi na siya nag-push, 'di ba? Magiging nurse ba siya dito, 'di ba? Hindi. Kaya ang suggestion ko is push nyo lang kung talagang worth it siya, guys, pagkadating dito. Maraming mga challenges along the way, pero kasama yan, guys. So, ganun. So, yun, ano pa ba? Push nyo lang. At the end, everything will make sense. So, ayan, so mga nagtatanong, no, kung gaano katagal yung processing. Ayan, depende ang sagot. Pero usually, sabi dito nga, sinearch ko nga kay ChatGPT, nasa 2 to 6 years daw ang processing. So, magsimula sa pag-take ng NCLEX, visa screening, hanap ka ng employer sponsorship, magpa-file ng I-140, tapos USCIS I-140 processing. Depende pa yon. Yung sa akin, doon nga sa video ko, 17 months. Pero depende kung anong klase. May pwede kasing premium or depende sa employer nyo. Pwede nyo naman i-request na premium or regular. Sa akin, regular lang. Pero okay lang. Ganun pa rin naman. Kung nagmamadali kayo, i-request nyo na premium. Ako nag-request din naman akong premium. Pero sabi kasi nila that time, same lang naman din daw. So, okay. Kung anong sabi nila, nakikinig lang ako sa agency. Tapos, processing pa ng documents nyo, i-review pa yan ng National Visa Center. Yan na nga dyan papasok yung nyo, IELTS. Dapat may IELTS na kayo. And then, after that, US Embassy interview na. Tapos yun, Dora na kayo dito. So, ganun. Okay, sana nililiwanagan kayo, no? Kung hindi man, comment ulit kayo dito. Baka kailangan ko pang i-explain ng medyo mas maliwanag pa, no? So, yan sa mga bagong graduate o yung mga nag-iisip pa lang na mag-nursing, i-push nyo na, guys. Kasi dito, maganda mag-nursing dito sa US kasi maraming opportunity. So, kung napapanood niyo yung iba kong video, sabi ko nga gusto kong mag-US CRNA Certified Nurse Anesthetist. So, dito guys, 3 years yun. Pero, dun, nakadepende yun guys sa grade nyo sa college. Kasi, kaya kung nagpa-plan pa lang kayo, sabi ko, ito yung advice ko sa pinsan ko kasi nilatag ko na sa kanya kung ano yung mga possibilities. Sabi ko sa kanya, college pa lang siya, galingan niya sa school, huwag siyang papayag na may mababa siyang grade. Kasi pagdating niya dito, kung gusto mo mag-advance ng career mo, nire-review nila guys yung grade natin sa college. So, talagang magmamatter. Pero it doesn't matter kung anong sang school ka galing ha. Ang importante yung grade mo. Dapat, kasi ang requirement nila dito, ang GPA mo, yung average mo is not less than 3.5. So, ako, nung nagpa-assess ako, nagbayad ako doon guys ng $250 para ipa-assess. Kasi, I don't know. Kasi magkaiba. Excuse me, Mommy. Are you ever going to the pool yet? Mamaya, anak, kasi I'm vlogging pa, anak eh. When are you done? That's the last vlog and then you're coming in. Yeah. Sige na, anak. I'm trying to explain to them. So, ayun nga, yung GPA is, ang requirement nila dito, not less than 3.5. Tapos, nung nagbayad ako ng 250, kasi kailangan mo pang kasi magkaiba ng grading system sa Pilipinas, no? Siya din sa US. Ang requirement ng mga university dito is yung 3.5. So, awa naman ng Diyos, pumasa tayo. So, ayun, dapat, bantayan nyo din yung grades nyo.
ilaban nyo. Kasi siya, sinabihan ko siya, ilaban niya, huwag siyang tatanggap ng grade na mababa. Kasi pagdating dito, mag-aaral ulit siya. Sabi yun ang sabi ko sa kanya. Kasi ang goal namin is parehas kaming mag-USRN. So, CRNA. Kasi syempre, di ba? Kasi mas malaki ang offer doon. Guys, ang mahal ang tuition. Pero, di ba? Dito kasi pwede ka namang mag-student loan eh. Yun nga lang, syempre, for 3 years, hindi ka magtatrabaho. Ang kagandahan naman kasi yung asawa ko is, naman siya, nag-work. So, for the meantime, siya muna ang sasalo. So, sabi ko sa pinsan ko, di ba? Support ko siya sa, sa journey niya. Basta yun, ang sabi ko sa kanya, since kakagraduate niya pa lang, mag-exam siya, Philippine Board Exam, USRN, mag-experience sa Pilipinas while waiting. Kasi matagal naman 2 to 6 years, 'di ba? Pero at least meron kang direction, meron kang may ina-anticipate ka, may goal ka. So at least 'di ba, lahat ng mga magiging decision mo is nakabase dun sa goal mo. So yun naman maganda pag may goal tayo. Kaya congratulations kung napanood mo to at na-inspired kita. Yes, alam mo na kung anong gagawin mo. Push mo na yan. Sige, alam nyo worth it maging nurse dito. Yun nga, diba? Maraming opportunity to advance your career. Tapos pagdating mo dito, kung ayaw mo mag-nursing, let's say, nakatapos mo yung kontrata mo in 3 years, diba? Gawin mo kung anong gusto mo, diba? At least, by that time, maraming opportunity nandito ka na sa Amerika. Ayan, sige na, mag-swimming na ako, guys. Thank you for hearing and watching. So, yun lang muna for today. Medyo mahaba na siguro tong video. Magsiswim na kami. So, thank you for watching. And see you next vlog. Bye! God bless everyone! Hi guys. Ayan, nakauwi na tayo sa bahay. Pinatulog ko na yung mga bata. Ayan, mga napagod. Kakaswimming. Nasunog maghapon ba naman kami. Tanghaling tapat kami nandun. So, ayan. May nakita ko, may dumating kaming package, guys. May binila ko online. Pakita ko lang sa inyo. Tapos, kwentuhan ko lang kayo ng konti. Wait lang, kunin ko lang. Ayan, unbox natin to. Binili ko to sa Temu, guys. Na-excite lang ako, kaya gusto ko i-share sa inyo habang nagkakwentuhan tayo. So, yun nga, no, sa mga nagtatanong kung worth it ba ang pag-US. Syempre, personally, masasabi ko, dahil nandito na kami, sobrang worth it. Kasi, di ba, yung work and life balance, kagaya nito, di ba, hindi natin kasi to sa Pilipinas, kasi, di ba, nag-work ako doon. Kami dalawa asawa ko. Sa government hospital kami, dun sa mga bago pa lang dito sa channel namin. Sa government hospital kami nagtatrabaho. Tapos alam niyo naman sa atin, 'di ba? Kung ano yung sweldo mo, yun lang. So yung overtime hindi yun bayad. Pero dito guys, nare-respect nila yung oras mo. So kung mag-overtime ka, babayaran ka nila. Pero 'di ba? Iba kasi yung culture eh. Dito kasi pagka tapos ka na sa shift mo, yun na yun, 'di ba? Kung may mga backlog man, doon na yung susunod na shift. Sa atin kasi parang, syempre, out of courtesy, kailangan mong maayos. Kasi alam mo naman na, yung kasunod mong shift, ayaw mo rin naman sila mahirapan. Ayaw mo din sila iwanan ng mga backlogs like, mga IVs, mga blood na hindi pa na-hook, ganyan. Sobrang dami kasi, 'di ba? Sobrang daming gawain. Pero, 'di ba? Limited lang tayo, yung tao, resources, yun. Kaya, ang nangyayari, alam nyo yun, bago kami umalis ng Pilipinas, ang dami pang utang na oras sa amin na hindi naman din nabayaran. So, imbis na yung oras na yun, di ba, mas spend mo sa family mo, kagaya niyan, may mga bata kami, lumalaki. So, parang naisip ko nga, di ba, nabanggit ko na rin doon sa ibang video na, naisip ko nga na, diba, lumalaki yung mga bata na parang daig mo pa yung nag-work sa ibang bansa kasi halos hindi ka na makita ng mga anak mo, diba? Tapos iasa mo sa iba, yung pag-aalaga, ganyan. Ayan, guys, ano pala to? Foldable na sink. May table na kami, nabili ko lang din yun sa
online. Ano sa camping gear kasi ano na ngayon, camping season. Kagaya na to, 'di ba? May oras doon sa Pilipinas, meron din naman, kaya lang sobrang limited. Unlike dito, 3 days ka lang papasok, tapos 4 days off ka, 'di ba? Ganun kami ng asawa ko, alternating kami. So sa mga bago pa lang ano, yung mga nagtatanong, yung asawa ko bago kami umalis ng Pilipinas, nag-take na siya ng NCLEX. Tapos, nung nakapasa siya, pagdating namin dito, USRN na siya, guys. Pero dito, pa lang siya nag-take ng English test. Kasi, di naman niya kailangan yun para sa visa screening eh. Pero dito kasi, dahil nga, mag-work siya, kailangan din ng English test dito para sa license. Dito sa South Carolina, depende sa state ng pampupuntahan nyo. So, dito sa amin, pwede na yung PTE, hindi na siya nag-IELTS. So, awa naman ng Diyos na ipasa niya. So, ayun nga, worth it. Para sa akin, worth it. Lalo na pag nurse ka, guys. Kasi, syempre, dito iba, narinig nyo naman na yun, di ba? Na yung mga nurses nire-respect dito. At yun, maganda talaga maganda ang sweldo, kumbaga. Kasi above the, anong tawag dyan, basic salary, syempre. Yan. Mas maraming opportunity, yun ang maganda, di ba? Medyo mabigat siya, guys. Nabili ko to, mura lang to sa Temu, parang Shopee dito. Ayan. Ito siya. Tadaan! Sink. Kita niya ba? Wait, ang lalayo. Kasi, nung huli kaming nag-camping, actually, yung first time namin yun eh, wala kaming sink. Ang hirap maghugas kasi lang kami sa ground. Tapos meron lang kami parang gripo doon. Tapos ang hirap kasi nababasa ka. So, naisip ko kailangan talaga nito. Wala akong makita sa marketplace eh. Meron man ang layo. So, ayoko nang pumunta, mag-drive pa ng malayo. So, bumili na lang ako. Ang bilis ng delivery. Parang last week ko lang yun na isang araw. Ayan, ganyan siya, guys. O, foldable. Mas mahal lang tong foldable kasi meron yung parang diretso lang eh. Ito kasi foldable. Pwede naman ding diretso lang, kaya lang mas maganda. Tapos, may may extra space ka pa. For ay, sorry. Ayan, ganyan siya. So, ayun, basta worth it niya, guys, Tapos, ano pa ba yung gusto kong sabihin sa inyo? Tuloy niyo lang kung mayroon nga kayong desire, pag-pray nyo at ayun, mas maganda mag-start na kasi pag the more na iniisip mo pa, the more na, 'di ba? Maraming pumapasok sa yung doubts, ganyan, kung kaya ba or hindi. Dito kasi sa US, kagaya nga nung nasabi ko, syempre wala rin naman kaming pera. Unlike sa ibang bansa na kailangan mo pa magkaroon ng show money, dito kasi hindi. So, cargo lahat yun ng no agency. So, yun naman ang kagandahan. Babalik nila sa'yo yung mga nagastos mo. So, parang wala ka rin halos nagastos. Pero maraming ibang ways. I-search nyo lang. Yung masasabi ko kasi based on my experience. Dahil nga, wala naman kaming, pangbayad, pang show money, mga ganon-ganon. So, pinili namin US. At saka, yung mama din kasi ng husband ko is dito work. Dito rin siya. So, ayun. Ayan, ganyan siya, guys. Maganda siya. Tapos, may paa. Pero bakit isa lang ang paa? Baka meron pa dito. Wait lang. Bakit isa lang yung paa? Ito ba? Isa lang yung paa, guys. Wait lang. May box pa ditong isa eh. Saan naman dito, no? Hindi ito, guys. Ito yung mga... Anong tawag dyan? Ito yung mga parts nung gripo. Gripo to eh. Ayan. Ayan yung sa ilalim. Tapos ito yung, siya, may kasama siyang sink. Kaya lang, bakit ganun? Isa lang yung paa. Ako gising na yung isa. Magluluto pa ako ng dinner.
Oo. Ubuti na lang pala na video ko, no? Pakita ko sa kanila na isa lang yung paang dumating. Promise, isa lang talaga. Isa lang yung paang dumating. Asan yung iba? Ay, ito. Ito pala, guys. Ayan pala. Ito nakalagay. Tinanggal ko kasi. Ako na medyo light. Andun lang pala nakalagay siya sa ilalim. Hindi ko na itatago. Ano? Okay na yan. Basta may paa siya. May lock siya dito. Medyo mabigat siya. So, excited na kami sa camping namin next week. So, ayan pala dito, no? May mga ganun, wala dito, paid time off. Kaya, kahit magbakasyon ka, yung iba, di ba, nakaka-uwi sila ng Pilipinas ng 2 months, ganyan, na may pay pa rin. Yun yung parang pinaka-vacation na natin. Kumbaga sa Pilipinas, di ba, meron kang vacation. Pero, sa Pilipinas, uy! Sorry. Nahilo ba kayo? Nalaglag. Napaka-rare na dun na, at least sa amin, sa pinapasukan ko, sobrang kahit nga 10 days hindi ako napayagan before pero 'di ba? Kasi kulang talaga ng staff, no? So parang nakatali ka sa ospital, wala kang choice. Kahit gustuhin mo man na magbakasyon or ganyan. Sa amin hindi inaalaw. Ang inaalaw lang daw na magbakasyon is yung mga ikakasal, mga ganyan. Kasi sobrang understaff nga, So, ayun, sobrang worth it naman for me. Kaya, kung nag-iisip ko pa lang ng course at gusto mo mag-US, parang ito na yung tingin ko hindi ko alam, wala naman kasi ako alam din na ibang other pathway. Meron iba yung mga teacher, pwede din. Pero kasi ang visa ata ng teacher is iba So, kung gusto mo ng medyo citizen agad, ganyan. Parang isa ito sa mga pathway, yung pagiging nurse. So, H1B yung visa natin. So, ayun, mamaya magluluto muna ako ng dinner, guys. Guys, nakita niyo na ba ito? Share ko lang. Temo Find din. Nabili ko ito sa Where You Din, sinasabi ko sa inyo. Yung bilihan ng mga online na mga hindi nabibili. Ang daming ganun doon. Ang daming ganito doon. Ayan, ganito siya gamitin, guys. Kasi ang laki ng sibuyas dito. So, hinahati ko siya. Tapos, meron naman din akong lagayan. Pero wala lang. Cute kasi nito. Ganyan siya. Tapos, ganyan. Diba? Ayan, lagayan siya ng mga sibuyas. Tapos, ang niluluto ko pala, guys, munggo, at saka itong, bangus. Nabili ko yan sa Asian market na hindi siya flavored daing na bangus. So, tinitimplahan ko. Anyway, kapag bumibili naman ako ng templado, tinitimplahan ko pa rin talaga siya kasi, iba pa rin yung timpla nung sa atin. Guys, wala akong hinalo dyan. Ano lang talaga yan. Ginisang munggo at saka yung gulay. Ito pala yung pampalasa na nilalagay ko. Mushroom seasoning. Asin, tapos fish sauce. Yan lang. Tapos, ito na yung ating parang fish yung ating tsaka partner na itong gulay. Guys, ako lang ba yung hirap na hirap magprito ng daing? Hindi ko makuha. Bakit gano'n? Naging ganyan hindi siya nakakuha buo. Anyway, ayun ang ating dinner for tonight. Antayin lang natin sila. Kaka-vlog ko, nakalimutan ko magsaing. Tuto na yung ulam. Wala pa lang sinaing. Ngayon, parating na si Daddy, 7:30 na. Ayan. Nakalimutan ko magsaing. Dito na si Daddy. Hello! Kain na tayo. May natira pa namang kanin, guys. Kagabi. Yung kanin kagabi. Ayan. Ready na si Marcos. Nakapwesto na. Nagbubukas pa ng ulam.
ah. Galing oh. Chicken pa. Ay, yung chicken kahapon. Oh, tapos kanin, syempre. Oh, sanay na yan, guys. Oh, yan. Tapon pa. Naku po, diretso sa bibig. Hot. Di ko kang bago. Yummy. Yummy. Ate, halika na, let's eat. Ayun nga, guys, So, dito na natin i-end siguro yung video. So, ganun lang, guys. Pagka nasa sa inyo yung desire, kung nilagayan nga sa inyo ni Lord, yung desire na magpunta dito sa US or mag-nurse or mag-process ng papers nyo, pag-pray nyo lang. Tapos, iwasan nyo rin siguro compare ng situation nyo sa situation ng iba. Kasi nakakapatay yan ng joy sa buhay. So, ayan. Para lagi kayong inspired, ayan, maghanap lang kayo ng mga magagandang inspiration. Allah. Diba? So, iwasan nyo na yung mga ganong thoughts. Kasi pag nagko-compare kayo, lalo kayo madi-discourage kasi feeling nyo behind na kayo or whatsoever. Diba? Tuloy nyo lang ang pangarap. At syempre, kailangan gawan niya ng action. Diba, no, Di? Oo naman. Siyempre. So, ay, itanongin pala natin muna si Daddy bago tayo bye-bye sa vlog. So, Nakatsit ako. worth it ba, sir, ang pagiging USRN? Ayan. Worth it ba, sa experience mo, worth it ba siya? Financially, worth it siya. Financially? Bakit sa ibang aspect, hindi ba? Oo naman, kasi financially, makikita natin, mas malaki talaga yung kinikita natin dito kumpara sa Pilipinas. Pilipinas. Work and life balance. Oo. Tapos, dito, kung gusto mong mag-vacation leave, makakapag-vacation leave ka. Yun sinasabi ko sa inyo kanina, guys. So, Walang paid. Walang tanong-tanong Oo. kung bakit ka Walang mahabang usapan. Walang mahabang usapan. Diba? Tapos, Nire-respect yung time mo. yes, so, yung Diba? time mo kasi dahil Yung reason mo. kasi kino-consider nila may mga reason ng bawat May kanya-kanya, may mga buhay tayo, ganyan. Tapos pwede ka pa mag-work sa iba, no? Kasi dito walang kontrata. Pag direct hire ka dito, walang kontrata na napipigil sa'yo na kung gusto mo magtrabaho sa ibang company, pwede kang magtrabaho. Kasi sa atin dyan sa Pilipinas may kontrata. Oo. Hindi ka pwedeng trabaho. Hospital hopping. Oo. Kasi sa government, guys, kailangan 'di ba sa atin parang yun lang yung employer mo dito kasi walang ganun. So iba yung dito, iba yung sistema. So yun, para sa kanya, sa amin, masasabi namin talaga na worth it. Yun lang talaga, syempre kasama yan pagdadaanan natin yung mga challenges, ganyan, kasama sa buhay yan, guys. Kaya pag na-overwhelm kayo, kagaya ng masasabi ko sa ibang kong video is pag-pray nyo lang and one step at a time. Focus lang kayo sa kung ano man yung nasa harapan nyo and enjoy every moment. So, kagaya namin, in-enjoy lang namin yung journey. 'Di ba? Syempre, 'di ba, nandito na tayo ngayon sa US. Pagdating mo dito, marami ka pa rin namang challenges. Tapos, iba naman na yung goal mo. Panibago na naman yung goal mo, 'di ba? So, ganun lang. Every step, wag nating kalimutan na i-enjoy yung moment and ayan. So, Saka basta every time na mapanghinaan kayo ng loob, lagi nyo isipin ano ba yung reason kung bakit kayo nagpunta dito. Yung why nyo. Kasi yung why nyo na yan yung papamotivate sa inyo na mag-push through. Siyempre, prayer din. Napakalaking yan. Yan talaga yung pinanghawakan natin, prayers. Pag walang, hindi naman siguro lahat para sa USA. Pero kung pinag-pray mo at binigyan ka ng desire. Binigyan ka ng desire at sinagot naman ni Lord yung prayer mo. So, diba? Para ka talaga dito. Tsaka pag nag-fail ka, laban lang ulit, diba? Kasi marami naman dyan na nag-fail, tas tuloy lang ang laban, diba?
Yung iba nga nakakailang take di ba? Ako nga, 3 take eh. Oh, yung kinento ko sa kanila yun kanina. 3 take sa Philippine board exam, tapos sa US board exam, once lang. Yes, pang US or in yearn. Ayan lang guys. So, hanggang dito na lang muna ang ating video. So, sana may natutunan kayo or na-inspire man namin kayo. So, salamat sa panonood. Comment down below! Yeah, sa mga gusto magpa-shoutout. Shoutout! sa mga, ayan, sa mga sumusuporta at saka yung mga silent reader, watcher natin. Thank you so Kanya din much. kami silent lang din. So, ayan, God bless everyone. Thank you for watching. See you our next vlog. Bye-bye.